Nagkaengkwentro ang militar at mga hinihinalang rebelde New People's Army malapit sa isang eskwelahan sa Matnog, Sorsogon. Isang barangay tanod ang nasawi matapos madamay. Yan at iba pang balitang probinsya sa report na ito. Nagkalat ang mga bala ng matataas na kalibre ng baril sa barangay Tugas sa Matnog, Sorsogon matapos makaengkwentro ng militar ang mga umano'y miyembro ng NPA. Isang barangay tanod ang nasawi matapos tamaan ng bala. Ang bakbakan kahapon nangyari pa malapit sa isang eskwelahan. May mga guro at estudyante pang nahimatay sa sobrang takot. Pero wala namang nadamay sa kanila sa gulo. Kinansela ang klase kasunod ng putukan. Ngayong linggo lang, inanunsyo ng gobyerno ang pagpapatuloy ng peace talks ng gobyerno at CPP, NPA, NDF sa Abril. Matapos itong ipatigil ni Pangulong Duterte noong Pebrero. Sa Dumaguete City na uwi sa Rambol ang larong basketball. Nagsimula ang gulo nang hatawin ng isang nakaputing jersey ang ulo ng kalabang nakaberde at may hawak na bola. Maya-maya pa sumama na ang kakampi ng mga nakaputing jersey at gumanti naman ang mga nakaberde. 5 sa mga sangkot sa away, mga pulis. Tinanggal muna sila sa pwesto habang iniimbestigahan ang insidente. Nahulikam naman ang pagnanakaw ng isang babae sa Pagadian City. Sa kuha ng CCTV ng tindahan, kitang-kita ang pagsisilid ng suspect ng ilang grocery items sa kanyang bag. Sa isa pang video, makikita ang suspect na naglapag ng Manila paper sa may cashier. Binayaran naman niya ito, pero nang makatsyempo, tinangay din niya ang 2 rim ng sigarilyo sa counter. Tinutukoy na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng babae. Sa kuha naman ng dashcam na ito sa Baaw, Camarines Sur, kaliwat ka ng paglabag sa batas trapiko. Isa na rito ang pagsakay sa motorsiklo ng 3 tao na may kasama pang isang bata. Dahil wala ng espasyo, pinatayo ang bata sa likod at hinawakan lang ng babaeng sakay ng motor. Walang traffic enforcer sa lugar kaya hindi nasita ang rider at mga angkas. Sa Abuyog, Leyte naman, sabay-sabay na nakalaya sa piitan ang mahigit 230 inmates. Sa sobrang tuwa, napasayaw pa sila kasama ng ilang empleyado ng Bureau of Corrections. Isa sa mga nakalabas ng kulungan ang 73 anyos ng si Lolo Andres. Tagasan po kayo, Tay? Maynila po ako. Ano po kaso nyo? Ano po naging kaso nyo? Tempted rape lang po. Tempted rape? Opo. So ngayon po, ano pakiramdam nyo na makakalaya na kayo? Sisiri rin po ako para makita ko yung pamilya ko. Pinalaya mga inmate para ma-decongest o mabawasan ang siksikan sa kulungan. Ang Bureau of Corrections ang pumili sa kanila.